Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line. Ayon sa ating constitution. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si PBM. VP, good morning. Today we are celebrating 128th Independence Day. What's your message to everyone po? Ang pagtanakaw ng kalayaan natin at soberanya natin, hindi lang nangyayari kapag meron tayong foreign invaders. Nawawala din ang ating kalayaan at ating soberanya kapag ang ating mga opisyal sa gobyerno ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Next, we have Bianx from Bombo. Ano pong mga akong requirement po sa Mga Pino or sa assistance daw po sa mga... Oo. So, ang Office of the Vice President, doon na meron tayong response sa Region 12, particularly sa province ng Sarangani at ng siyudad ng General Santos. Ang unang pumunta doon ay yung kalusugan truck ng Office of the Vice President. Nag-deliver sila ng mga hot meals para sa mga first responders o yung mga naghahanap ng mga survivors doon sa mga nag-collapse na buildings. Ang sumunod na pumunta ay ang OVP Southern Mindanao Satellite Office. Nagdala sila ng mga rice boxes nila para ipamigay sa mga biktima ng lindol. Ang sumunod na pumunta ay ako. Ang trabaho ko naman from the Office of the Vice President ay bumisita sa mga pamilya ng namatayan at ng... Sir, nanawag mag-uyak. Nagtrabaho pa ka. Okay. Ang sumunod na naman na pumunta ay ako. Ang trabaho ko from the Office of the Vice President ay ang pakikiramay sa pamilya ng mga namatay dahil sa lindol at pagbisita sa mga pasyente na nasaktan o na-injure dahil sa lindol. At binabot namin yung assistance namin sa mga pamilya at pasyente. Ang sumunod ay ang Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Nandun pa sila hanggang ngayon. Open sila ng warehouse at kasalukuyan nilang sinasort out lahat ng rice boxes o food bags ng Office of the Vice President at yung mga pinadala ng mga donations through the Office of the Vice President. So yun, ibibigay nila yon sa mga hindi pa maabot na mga areas ngayon dahil meron pang mga areas na na-isolate dahil sa lindol. Ms. Shandy from GMA. Guys, what are your message or your thoughts on the project passing of Reneva Carbonia? Sorry. Unang-una nakakalungkot na ganun yung nangyari no sa isang estudyante at sa isang promising na athlete natin sa bansa. At pakiramdam ko kulang na kulang yung response ng Ateneo sa nangyari. Hindi lang kay Rene, no? Doon din sa isang foreigner na player din ng Ateneo na namatay. Dapat kasi sa mga ganyan na mga panahon ay nauuna yung pag-reach out nila sa pamilya at pagpapaintindi sa pamilya kung ano yung nangyari at ano yung mga kailangan nilang gawin, the family and the school. So, pakiramdam ko ay malaki ang pagkukulang ng paaralan sa pagbigay suporta sa pamilya. Lalong-lalo na hindi ito ordinaryong pangyayari. Ito ay
pagkamatay ng isang estudyante. Will you be joining the call for justice? Of course, yes. Oo. As a lawyer, actionable yung nangyari para sa akin. Actionable talaga yung nangyari. Hindi ko na lang gatungan yung pamilya kasi alam mo, yung mahirap yung pinagdadaanan nila ngayon. Iniisip pa nila yung grief na pinagdadaanan nila, yung araw-araw magigising ka na wala na yung anak mo. So ayaw ko gatungan, pero dapat sila pagkatapos ng lahat ng kanilang kailangan gawin para sa burol at pagpapalibing ng kanilang anak ay humupo sila at mag-isip kung ano yung dapat na gawin nila para mabigyan ng hustisya yung kanilang anak. Gawin nila, ibig ko sabihin, gawin nila legally at magkonsulta ng abogado. Hindi na si Ma'am Ruth. Na tinanong ko kung merong wake and wake dito sa Davao City at sinabi na hindi pa nila na-finalize yung burol wake na ang kapag nandiyan na yung schedule ay titingnan namin kung saan pwede saan kami pwede makiramay sa pamilya. Okay, next, Miss Ruth. Vice, meron panawagan ngayon yung mga retired military officers at saka ibang mga grupo na pangunahan nyo daw yung people power. What's your thought on that, Vice? Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line ayon sa ating constitution. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President at namalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang biya si PBM. Okay, last two questions from Ma'am Grace Saron. VP, today we celebrate the Independence Day. Given the political climate and alleged destabilization plot, what is your message to the AAP, PNP, and Philippine people? Ang mensahe ko sa lahat ng ating mga kababayan, yung mensahe ko kanina, sinabi ko sa aking speech. Ang kalayaan natin at ang soberanya natin, hindi siya nawawala sa mga foreign invaders lamang. Hindi siya sa pagsakop lamang ng mga foreign invaders. Nawawala din siya kapag yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Sinabi ko nga kanina, di ba? Every peso that is stolen is pagkawala ng dignidad ng bawat Pilipino. Last question from Sunstar. PT, regarding sa waste situation in Davao City, it made national headlines. Ano po ang masasabi natin on this one? Ang Sa waste waste na, situation waste. po siya, sinasabi niya, Yes, wala pa akong update, no? Pero bago ako bumaba noong term ko as mayor, meron na kaming negotiations na ginawa para sa bagong landfill. Nandoon lang din sa area kung saan yung landfill natin ngayon. Hindi ko alam kung nasaan na sila doon sa negotiations para sa bagong landfill. At sana ay magawa nila ng paraan na mag-operate o mabuksan yung current natin na landfill. At kung hindi man, sana ay magawa ng ating local government unit na maglagay ng alternative para sa ating solid waste management. Alright, thank you. Thank you, Davao Thank Media. you. Mayor Boste regarding Thank you, sir. as per the
I think ang pinakamaayon na makatubagian ng question sa investigation sa mayor is Sorry, ma'am. ang city legal office. Yes. Sigurado po sila akibalo kung sa ang mga lakang sa atong local government unit regarding sa solid waste management. Alright. What keeps you glowing despite the heat? Sunblock, sunblock, tapos blush on, Correct. oo, and lipstick. Correct. Thank Thank you. you. Thank you, VP. Thank you.